Okay mga kapatid, ay marami pong salamat sa ating pong pagkakataong muli na tayo po ay nagkasama-sama ngayon sa gabing ito. At alam ko po ang isa po sa inyo dyan ay naka-standby na para po mayang-mayang konti ay pwede nang matulog at nakakain na. Tayo ay nakakain na kaya tiniming ko na po ito na ang iba po sa atin ay nakakain na po. Ang iba ay patuloy pa rin ang siguro naghahanda. Late na sila kumain mga kapatid. At salamat po sa Panginoon dahil tunay na napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Kaya muli naman sa gabing ito ay tayo po ay magsama-sama na i-enjoy yung the supernatural love ng ating Panginoon. At para po sa ating mga worldwide, this is your stations, 360.24/7, the supernatural love of Jesus. Ang iyong pong lingkod, Brother Buboy Nas or Pastor Buboy Nas. At higit sa lahat, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Isa pang awitin para po sa ating Panginoon at patuloy po tayo na panalanginan. Tayo ay bahaginan sa isa't isa. At dahil po maganda naman po ang ating talakayan ngayon, at tayo po ay mamaya po mga kapatid, ay first time ko po ngayon na first time na mag-ere sa YouTube channel. Recorded po tayo mga kapatid. Tulungan niyo po ako mga kapatid. At yan po ang ating mga nasa for the first time ay please subscribe po kayo sa ating pong YouTube channel na Pastor Buboy Nas. Ayan. So, salamat po sa inyong suporta maging sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa panalangin at salamat po sa inyo na nasa tahanan na sumunod po tayo sa pamantayan ng gobyerno. Dahil po mamaya po may tatalakayin po ako sa inyo na ating pong ipapanalangin po mga kapatid. At tulungan tayo ng Panginoon at alam naman natin yan dahil ang Panginoon ay nandyan para sa atin upang tayo ay i-guide mga kapatid. At doon din po sa ating pong mga nasa YouTube, God bless po sa inyo at pagpalain po kayo lahat po dyan, ang buong pamilya at gusto ng Panginoon tayo ay lahat ay patuloy na ilagay sa napakagandang lalagyan. Okay? Dahil dyan, kapatid, huwag kang mag-alala. Dahil dyan, sinugo siya. Tayo po yung sama-sama. Naawitin po natin na walang ibang solusyon kundi mayroon isang sinugo. This is your station, the supernatural love of Jesus. Ay po sa inyo dyan, lani tumambak. Bawat tao sa mundo ay nagkasala. Ang bawat kasalanan, kamatayan ang kabayaran. Nalalaman mong ito'y katotohanan. Nais ko'y mabayaran sa sariling paraan. Subalit, hindi natin kaya pagkat tayo'y ikarapat-dapat. Ang tangi lamang kabayaran ng kasalanan nang ibigay ng Diyos ang biyayang walang hanggan. Sinugo siya ng dahil sa'yo. Doon sa Kalbaryo, dugo niya'y nabuhos. Si Jesus ay ibinigay sa atin upang sa kasalanan tayo ay tubusin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin,
mismo, ikaw at ako'y makapiling. Subalit ang tao'y matigas ang kalooban, iisip gumagawa ng sariling paraan. Subalit hindi natin kaya, pagkat tayo'y di karapat-dapat. Ang tangi lamang kabayaran ng kasalanan, nang ibigay ng Diyos ang biyayang walang hanggan. Thank you for watching, Sister Becky Romero, Sister Ning, Brother Charlie. God bless sa iyo dyan. Standby po kayo dyan. At patuloy po tayong palakasin ng mga awitin po ito, ang ating pong panalanginan, at higit sa lahat, ang salita ng ating Panginoon. Dito lamang po yan sa ating pong programa, The Supernatural Love of Jesus. Kay Brother Charlo Maturan, God bless sa iyo. Subalit hindi natin kaya, pagkat tayo'y di karapat-dapat. Ang tangi lamang kabayaran ng kasalanan, nang ibigay ng Diyos ang biyayang walang hanggan. Sinugo siya nang dahil sa'yo, dugo niya'y nabuhos upang tayo'y matubos. Ang nais mo, kaligtasan, kay Jesus ito'y iyong makakamtan. Si Jesus ay binigay sa atin. Thank you for watching. Ang kasandas ay ating makamit, upang ang kaligtas ay ating makamit. Thank you, Lord. Sinugo siya sa atin. Tunay naman po na napakabuti ng ating Panginoon. Thank you for watching, Pastor Alken ng Cebu, ang Haklupan. God bless po sa inyo dyan. At patuloy po tayo na nagpapasalamat po. At tayo po mga kapatid ay binabati ko po kayo dahil po mamaya ay puntahan nyo po sa YouTube at tingnan nyo po yung video dahil po isa-shoutout ko po kayo dito. Maririnig po sa YouTube yung inyong mga pangalan. Ano po? Ayan, shoutout kasi da-download po natin sa YouTube. At please mag-subscribe po kayo dahil napakaganda po ito na ma-share po natin sa buong mundo ang supernatural ng ating Panginoon. Dahil siya ay dakila sa lahat ng ano paman sa buhay na ito. Shout out natin kay Edward Cadiz de la Cruz. Edward, ayan, sa YouTube, abangan mo yan ang ating download na ida-download ko po ito mga kapatid. Kaya i-subscribe na po kayo. Hi po kay Nanay Linda, dyan po sa London. London, sorry. sa naman Nanay Linda? Sa Canada. At mayroon din po tayo mga televiewers sa London. At mayroon din po ako kaninang kausap si anong tawag nito? Nakalimutan ko na mayroon po siya YouTube mga kapatid. Subscribe niyo po ninyo. Ay mga nasa Manila, Sister Joyce Acona. Hello Sister Joyce Acona. I-subscribe niyo rin po siya sa YouTube mga kapatid. Kausap ko po siya nasa
ano to? Australia? Tama ba ako? Nakakalimutan ko na mga kapatid. Ano? So ito po mga kapatid, hi kay Jem, kay Via Madlang Bayan. Ayan, nasa YouTube na yung iyong mga pangalan. Ano? Mamaya ida-download ko po. Si Ika Granados, God bless po sa inyo dyan. At patuloy po tayo na pagpalain ng ating Panginoon. Ano? Sa ating pong si Brother Charlie, sana po ay mapanood tayo ni Brother Saldi. Brother Saldi, thank you so much sa iyong, anong tawag nito? Sa iyong mga messages, ano? Si Brother Juni, ayan. Sister Glaze, Sister Ning. So, ayan po, tingnan nyo po mamaya after nitong ating, sa YouTube. Andun na po ang inyong mga pangalan. Panuorin nyo po ito, ang ating programa ngayon. Okay? So, medyo maano po ito, no? Medyo anong tawag nito? Anong tawag nito? Wala pa rito anong tawag nito? Ayan, medyo masaya-saya naman ng konti, kapatid. Okay. So, yan po, binabati ko po kayong lahat po dyan at patuloy po tayo na bigyan ng patuloy na kalakasan ng ating Panginoon. Ano? Wala pa dito. Ayan, ayan natin dito ha. Tapit, background natin, background. Type ko lang po mga kapatid ha, para medyo may background po tayo. Ayan. Para maganda po yung anong tawag nito. Background po natin. Ayan. Medyo nakakapa po ang iyong lingkod mga kapatid. Ayan. So, for the first time po natin na mag-download sa YouTube mga kapatid, sa ganitong naka-live po tayo, ayan, ay subscribe nyo na po yun Pastor Buboy Nas. Ayan, para po marami po tayong i-download pa sa mga other day. Salamat po sa inyong suporta, salamat po sa inyong tulong na patuloy na pananalangin na maihayag po, maipaabot po natin yung salita ng ating Panginoon. Ano po? So, ayan po mga kapatid. Mag-iisa pa po tayong kanta. Okay. So, manatili. Doon po sa ating pong mga pasyente ng COVID-19 at doon po sa ating mga pamilya na nasa kanilang tahanan, mga kapatid, ito po ang nababagay po sa atin. Ano po? Ay patuloy lang po tayong manatili. Stay at home. Ayan. So, ito po yatin. So, after po nito mga kapatid, ay tayo po ay mag-share ng isang napakagandang salita mula sa ating Panginoon. Pakinggan po natin yan. At doon po sa ating mong mga nasa tahanan ay patuloy po tayo na magsama-sama ngayon. Okay. Mananatili. Sasambahin, Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man.
Hi po dyan sa atin po mga nasa YouTube. God bless po sa iyo, mga viewers po natin. Salamat po, pagpalain po kayo sa inyong tahanan at patuloy po kayong bigyan ng nararapat na pagpapala mula po sa ating Panginoon. At patnubayan po ang inyong buong pamilya at lahat po tayo ay gustong iligtas ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya lamang mananatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yan po ang mensahe para po sa atin ng awiting ito, mga kapatid. Kaibigan, kapitbahay, mahal sa buhay. Manatili lamang tayo sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Okay mga kapatid, at dadako po tayo sa ating pong pag-share ngayon sa gabing ito. At dyan po sa ating pong dyan po sa inyong kinalalagyan. At ako rin po dito, wag na po kayong umalis mga kapatid kung napakahalaga po ito na pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon. At ganun din po ay kung paano po pinagpala ang iyong lingkod na maibahagi po ito. Isa pong karangalan po sa akin na maibahagi po ito ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na salita niya. So bago po yan, tayo po ay sama-samang mananalangin sa ating Panginoon. Bigyan po tayo ng gabay sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong muli kami nagkasama sa pamamagitan ng ganitong pagkakataon, Panginoon, na nasa bahay sila, mga viewers po, at ang iyong lingkod din ay patuloy po, Panginoon, ay pinagpapala. Marami pong salamat, Ama, sa kagalingan ng bawat isa. Marami pong salamat sa pagmamahal na hindi matatawaran. Kaya nga po ito ay super natural, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Dahil ang buhay mo ay binigay mo sa amin, ang lakas, ang lahat-lahat ay binigyan niyo po sa amin, Ama. Muli, patnubayan niyo po kami sa iyong mga salita, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. So, ang topic po natin ngayon, mga kapatid, kung kahapon ay, ano nga po ito, nasusundan niyo po ba yung kahapon po natin, ang nakaraan? Maganda na sana, kaya lang, mga kapatid, susunod po natin yung maganda sana, may tawag nito. Yan, maganda na sana at may magagawa pa ba? At ang sunod po natin yung hulog ng langit. Ayan, hulog ng langit. Ang ating pong ngayong nais ko pong i-share po sa inyo at dito po sa ating libro ng tawag nito ay The Bible League. Ayan. Hulog ng langit, mga kapatid. Isa-isahin po natin ito. Na ang sabi po rito, mga kapatid, samahan niyo po ako. Noong ika-18 na siglo, o 18th siglo, mga kapatid, may grupo ng mga Kristiyano na tinatawag na Moravian. Nakatira sila sa maliit at tahimik na bayan ng Herrnhut, sakop ng Germany. Okay? Mag-ano po muna tayo, babiyahe muna tayo sa Germany. Diyan po sa mga taga-Germany, hi po sa inyo dyan at sana po ay mapasyalan po kayo dyan sa pagkatapos ng anong tawag nito? ECQ, Enhanced Community Quarantine. Huwag kayo pong mag-aalala at papasyalan po kayo dyan. Amen. Namumuhay sila ng kontento, simple at masaya at payapa. At magandang paligid. Wala na silang planong lumipat sa ibang lugar. Isang araw, may dumating na isang negrong alipin galing sa West Indies at tumira sa kanila. Ayan, imagine mo mga kapatid na paliwanag po rito na
ang saya ng lugar. Wala na silang hahanapin. Ang banggit dito. Ayaw na nilang lumipat. Pero isang araw, may dumating na isang negrong alipin galing sa West Indies at tumira sa kanila. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Mga televiewers, saka FB viewers. Nakiusap ang negro sa Moravians na puntahan ang lugar niya upang maibahagi sa mga kasamahan niyang alipin ang tungkol kay Kristo. Ayan, nakiusap daw itong, anong tawag nito? Negrong alipin, na nakapunta doon sa lugar nila. Ito palang village na ito ay sa bayan ng Herrnhut ay mga sa Panginoon. Kaya pala masasaya, lagi natin tatandaan mga kapatid. Kapag ikaw ay mayroong Kristo sa buhay mo, piling panalo. Ayan, masaya. Kaya sabi po nung negro ay, baka doon naman pwede kayong pumunta doon sa amin. Sabi nito, para ipakilala ang tungkol kay Kristo. Subaybayan po natin. Sumunod. Subalit ang kailangan nilang gawin upang madala ang mga alipin kay Kristo ay mamuhay ng katulad nila. May isang kondisyon pala. Para, anong tawag nito? Gusto nilang maging alipin tungkol kay Kristo ay mamuhay daw. Tumira muna doon sa kanila, mga kapatid. Subalit, sabi rito, ang iwanan bilang ay mamuhay ng katulad nila bilang mga alipin. Ang iwanan ang maayos at matiwasay na kalagayan upang mamuhay bilang alipin ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Wow! Totoo po ba yan mga kapatid? Totoo ba yan na kapag pala ikaw ay may tunay na pag-ibig, hindi lamang yan sa salita. Hindi lamang yan sa tinatawag nating pangako. Pangako. Kundi ito po ay ginagawa. Ipinaparamdam. Ipinapakita ng dalawang mata. Hindi lang pinapakita, kundi nararamdaman po ito. Itong banggit po rito. Dahil sabi dito, hindi madali po mga kapatid na doon ka sa na lugar, mayamang bansa, at titira ka doon sa napakasimple, payak, pero ang maganda, masaya. Medyo mahihirapan ng adjustment po mga kapatid. Pero kung totoo tayong nagmamahal, kung totoo po tayong may nararamdaman, kailangan natin ipapakita sa gawa. Kaya't noong ika-19 na siglo, nagpadala ang mga Moravian ng kanilang mga unang misyonero sa kabila ng mga paghihirap at peligro ng kamatayan. Nagpatuloy ang mga misyonero sa pangangaral ng Ebanghelyo upang madala ang mga tao kay Kristo. So iyan po ito totoong, po ito mga kapatid, totoong kwento. The real story. At ito rin, walang kaibahan po dito sa atin sa Pilipinas. Kaya nagkaroon po tayo ng tinatawag na Kristyanismo dahil doon sa mga misyonero. Ay nagpapasalamat po tayo doon sa ang history po natin ay sa mga Amerikano na pumunta po dito sa Pilipinas upang maibahagi ang mabuting balita. Maging sa iba-ibang bansa dahil sa mayroong mga taong nagpahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya po nakarating po yan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong bansa. At alam na po niya na si Kristo ay iniligtas po tayo para po sa kapahamakan sana ng ating mga kasalanan. At doon napatunayan ang totoong pagmamahal ng ating Panginoon. So sabi rito, paano nahahalintulad ang kasaysayan ni Jesus sa ginawa ng misyonerong Moravian? Walang pagpinagkaiba mga kapatid. Yung tinatawag nating alipin.
At alam nyo ba, yung alipin sa Old Testament ay wala kang karapatan magreklamo. Binibili yung alipin sa halaga, mga kapatid. Kapag nagreklamo ka ay papatayin ka. So, ibig sabihin, pag sinabing alipin, sunod-sunuran ka. Kung ano ang sasabihin sa iyo ng amo, gagawin mo. Pero salamat na lamang, hindi po tayo nababad doon sa pagkaalipin. Yung slavery. Kaya yung Israel ay gusto ng Panginoon na ihaon sila sa bansa na sa pagkaalipin, mga kapatid. Gusto silang palayain ng ating Panginoon. Ngunit sa ikalulungkot ay mangilan-ngilan lang po ang nakarating doon po sa lupang pangako. At ang iba ay namatay na. Bakit? Dahil po hindi po sila totoong nagmamahal. Hindi totoo silang sumusunod. Sa bibig lamang nila na susunod. Pero pagdating sa tinatawag po nating crisis, ay doon naramdaman, sa gitna ng crisis pala, doon na papasok, mga kapatid, yung ay, ando na yung pagrereklamo, ando na yung pagkawalang tiwala. At iyan po yung pinakamagandang bagay, mga kapatid, na ang ating Panginoon dito sa New Testament ay nagpakita sa atin ng napakagandang pag-ibig, mga kapatid. Kaya paano na talintulad ang kalagayan ng mga tao na wala kay Kristo sa kalagayan ng alipin? Paano daw nahihantulan ang kalagayan ng mga tao na wala kay Kristo sa kalagayan ng alipin? Kayo po makakasagot, mga kapatid, ano ba ang kaibahan ng may Kristo sa buhay at yung mga taong walang Kristo sa buhay nila? At alam ko po, mga kapatid, na mahirap sa kabila, mga kapatid, ng ikaw ay galing sa makasalanan. Ang hirap mo ang iba mararanasan nito, ang iba ang patotoo po nito ay ang hirap ng shifting na pagbabago. Maraming struggle. Ang iba nga dyan, bago sumunod sa Panginoon ay galit na galit sa kanila ang mga magulang. Mayroon pang maririnig po tayo na pag sumunod ka dyan, itatakwil kita bilang mga anak. Di ba? Mayroon pang ganun. Kapag sinunod mo dyan, pumasok ka dyan, ay papatayin kita. May mga ganun mga bagay, mga kapatid. Dahil sa pananampalataya, maraming nagbuwis ng buhay. Bakit? Dahil ang iba hindi nga nila naunawaan kung gaano katotoo pala ang sinabi ng ating Panginoon. Okay? So yan po yung introduction po natin. Dito po sa Colosas, sa mag-cite lang po ako ng tatlong aklat, mga kapatid. Sa Colosas, sa Juan, sa Filipos, na ito pong sinasabi po dito sa Colossians chapter 1, verse 15 to 17. At John chapter 1, verse 1 to 14. At itong pangatlo ay Philippians 2, chapter 5, verse 11. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Hindi lamang ang mga bagay na nakikita, kundi pati na rin ang mga di nakikita. Tulad ng espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Nariyan na si Kristo bago pa man likhain ang anumang bagay at nakasalalay sa Kanya ang lahat. Mga kapatid. Ito po yung sa Colosas, mga kapatid, na inilarawan dito na makapangyarihan ang ating Panginoon. Siya ang may likha ng lahat. Dito naman sa John, pinatunayan ng ating Panginoon. So John 1:14, sabi dito, bago pa man nagsimula ang lahat, naroon na ang salita.
kasama ang salita ng Diyos at ang salita mismo ay Diyos. Naging tao ang salita at namuhay kasama natin. Nakita namin ang kanyang kadakilaan bilang bugtong na anak ng Ama. Puno siya ng kagandahang loob at katotohanan. Hindi ko po makalimutan po ito na totoo nga ang ating Panginoon noon pa man na hindi pa siya nabuhay, hindi pa siya dito bumaba dito sa lupa, ay siya na ay may Kristo na po, mga kapatid. Ayon po sa John 1:1. Sabi sa Greek translation ay in arche, in hulogos, kay proston theos, kay theos in hulogos. In arche, in hulogos, kay theo, in proston theos, kay hulogos. Yan po yan sa kunting alam ko ng Greek, mga kapatid, na in the beginning God created the heavens. God created the word. Sa ano po pala yun, mga kapatid, sa Hebrew, mga kapatid, ayan, Genesis 1:1. And din dito po sa Juan, sabi ito, bago pa nagsimula ang lahat, naroon ang salita, kasamang salita ng Diyos, at ang salita mismo ay Diyos. Yan po yung tinutukoy po natin dyan, na ang ating Panginoon ay the mystery. Yung creation ng Panginoon ay isang hiwaga. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus ay isang talagang mapapawaw tayo. Imagine niyo po, mga kapatid, ay ang mundo ay walang humahawak pero umiikot na yung hangin. At alam niyo, mga kapatid, yung kanina pinapanood ko po doon sa YouTube yung buhay po ni Howie Severino na nakasurvive po siya sa COVID-19. Dinokumentaryo po niya, panoorin niyo po yun, kung gaano po katindi yung nararamdaman pala ng isang pasyente mayroong tinamaan ng COVID-19. At siya mismo ang nakaranas po noon. Talagang natapos po yon sa kaniyang dokumentaryo na banggit niya ay napaka napakahalaga pala ng buhay, mga kapatid. At may time na nga doon na habang nag-dokumentaryo siya, na nakahiga po siya, ay nagpaalam na po siya sa kanyang na po siya, yung tawag nito, nagme-message na siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Na kung ano man ang mangyari sa kanya, ay patuloy lang kayo na manatili, maging matatag. So, ganun po yung kahalagahan ng buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa din na panood ko, na dalawa silang survivor, si Isa Calzado. Siya rin ay nagkaroon ng COVID-19 din. Matindi ay hindi rin makahinga, kailangan ng oxygen. At ang sabi ni Isa, sabi niya, ngayon ko lang na patunayan, napahalagahan talaga, na napakahalaga ng hininga. Sabi niya, ang hininga ay isa daw pagpapala. The breath is a blessing, ang sabi niya. Yun ang naranasan niya, mga kapatid. Yung artista na ito, doon niya napatunayan na napakahalaga pala ng buhay na may hininga. Maring hindi po natin na araw-araw, hindi natin napapasalamat everyday sa buhay po natin. At the end of the day, na yung segundo, every second ng ating paghinga ay isa palang napakahalaga, isa palang pagpapala. Yun ang sabi niya. Bakit? Dahil naranasan niya kung paano mawala ng hininga. Sometimes doon nasa hospital siya. Kaya, mga kapatid, ito po yung sabi sa atin na napakahiwaga ng ating Panginoon. Na ginawa kayo, buong pamilya, tayo rin. At kung nag-iisip tayo na kung siya ang may gawa ng langit at ng lupa at lahat ng dito sa kayamanan po sa mundong ito, dito ay siya ang may tinatawag niya nakakaalam. Kaya pag question po natin, yung balita po naman ay patuloy, mga kapatid, yan po isasama po natin sa panalangin ngayon, na patuloy na tumataas po ang bilang ng may mga COVID
mga kapatid. Kaya nga ang sabi nga na sa Metro Manila, magkakaroon na sila, ang balita, magkakaroon na sila ng lockdown, total lockdown sa Manila, Metro Manila, mga kapatid. Kaya tayo din po na nandyan sa iyong kanilang bahay, kanilang tahanan, ay lagi po tayong maghanda. Anong dalawang klaseng ipaghanda po natin? Yung physical po natin. Pangalawa, yung ginagawa po natin ngayon ito sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po ito. Kasi everything, it is a blessing. Especially the Word of God. It is a power, not only our physical aspect, but also in spiritual aspect. May tamang kalalagyan po tayo. Yung ating physical at ang spiritual po natin. Yan po yung napatunayan ng dalawa pong survivor po natin. Si Howie Severino sa kanyang dokumentaryo na Eyewitness at si Isa Calzado. Napatunayan niya yung paghinga ay isang pagpapala. Sige nga, magpasalamat ka nga sa katabi mo ngayon. Sabi nga, salamat. Humihinga pa tayo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Humihinga pa tayo. At hindi lang humihinga. Sinusuplayan pa ng Panginoon ang bawat minuto ng ating buhay. Isa na rito yung nakakakita tayo, nakakarinig, nakakain, araw-araw. May gabi pa nga mga kapatid. At nakapakinig pa tayo. At nagbibigay po tayo ng tulong din sa mga taong nangangailangan ngayon. Kaya sabi po rito sa Philippians chapter 2, 5, 11, ang pananaw ninyo ay dapat maging tulad ng kay Kristo, Jesus. Bagamat nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi Niya itinuturing ang pagiging pantay sa Diyos bilang isang bagay na dapat samantalahin. Sa halip, ibinaba Niya ng lubos ang sarili sa pamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa Kanyang pagiging tao, nagpakumbaba at naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng kapangyarihang higit sa lahat ng kapangyarihan upang ang lahat ng nasa langit at lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ito po yung nakikita kong observation, mga kapatid. Kayo din po sana, ano po yung observation ninyo dito po sa ating nahaharap na pandemic. Maraming nagpapasalamat, salamat po sa frontliners. Maging yung ating survivors din, hindi ko na, kanina, napapanood ko, nagpapasalamat sila sa doktor, dahil second chance na yung kanilang buhay. Parang hindi rin siguro na dokumento na yun, pero lagi nating tatandaan, higit nating pasalamatan ang nagbigay sa atin ng buhay. Salamat sa ating Panginoong Jesus na binigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Yung pagkakataon na yan ay may dahilan po yan. Ang bawat isa po sa atin may pagkakataon po yan. May magandang dahilan po yan kung bakit tayo nabubuhay, bakit ako nabubuhay, bakit ikaw kapatid nabubuhay dyan, ay may magandang layunin ang Lord para sa iyo. Halimbawa, ikaw rin ay mapagbigay, ikaw rin ay magpapakain, ikaw rin ay mag-aalaga sa iyong pamilya, ikaw ay magbabahagi ng material na bagay, kung ikaw ay may pangangailangan. Marami pong aspeto. Kaya napakaganda po dito sa ating yung blessing aside, ang mga mayayaman, nagtutulungan, yung kanilang kayamanan ay isinishare sa mahihirap,
At dun yun naman ang mahihirap ay nagtutulungan, nagbabayanihan sila paano makatulong sa isa't isa. Ano po? At ang bawat pamilya naman nag-iisip na paano muli na magiging closer lagi yung samahan. Ano po? At yan lahat, at the end of the day, kagaya po bago tayo matulog mamaya, mga kapatid, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, salamat sa revelasyon mo ngayon na napakahalaga pala ang iyong ginawa para sa amin. Kaya nga supernatural ang ating Panginoon. At dito naman, nabanggit po dito na yung kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan higit sa lahat ng kapangyarihan upang ang lahat ng nasa langit at lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoong sa ikapupuri ng Diyos Ama. Sana po mga kapatid, ito po yung ating panalangin. Pag natapos na po ito, yung ating dinadalang mga pagsubok, sana po unang araw tayo po ay magpasalamat, magpuri sa Panginoon, sumamba sa Panginoon. At sa araw ng linggo, sana po ay i-commit po natin sa Panginoon na Lord, every Sunday, hindi ko aagawin yung panahon na para sa iyo. Yung panahon na para sa pamilya ko, na sama-sama kami, ay na magpasalamat sa iyo, ay isang bagay po ay amin po ito ipinapangako na gagawin po namin ito. Ano po mga kapatid, at yung mga gawaing bahay ay sana hindi lang matatapos, hindi lamang sa tuwing tayo ay may COVID, may quarantine, ano po. Sana kung ano yung ginagawa natin sa bahay ngayon, sana may pagpatuloy po natin yung kagandahang ginagawa ng bawat pamilya. Nagtulong-tulong, maglinis ng bahay everyday, kwentuhan, mangumustahan through FB, through YouTube, sa ano pa man, mga kapatid, sana po ay hindi anong tawag nito, maputol itong ating ginagawang samahan. Maging ito ang dalangin ng iyong lingkod, sabi ko nga, ay after lang nito ng quarantine, ay hindi ko na alam kung maipagpapatuloy ko pa ito mga kapatid, na magla-live na makapagpaabot po sa inyo ng ganitong pagkakataon. Tulungan nawa ako ng Panginoon na sana ay magampanan ko rin ang tinatawag na bilang isang pastor, bilang isang magulang, bilang isang individual, bilang isang mamamayan. Sana habang tumatagal mga kapatid, ay bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan, ng wisdom, upang i-share sa bawat isa ang wisdom ng ating Panginoon. Sabi nga rito sa binabasa ko kanina na natawag ito, Wisdom for Life, mga kapatid. May nabanggit po dito, kung gusto mo daw na ikaw ay maging, anong tawag nito, babasahin ko po mga kapatid, the value of Proverbs. Here are Proverbs that will help you recognize wisdom and good advice and understand saying with deep meaning. They can teach you how to live intelligently and how to be honest, just and fair. They can make an inexperienced person clever and teach young people how to be resourceful. Ang sabi pa dito sa 7, to have knowledge, you must first have reverence for the Lord. Stupid people have no respect for wisdom and refuse to learn. Ang pagiging palang magkaroon ka ng tinatawag na karunungan, kaalaman sa buhay po natin, ay manatili tayong magpakumbaba, igalang natin, irespeto natin ang ating Panginoon. Isang bagay yung binabanggit ko mga kapatid, yung sa araw ng linggo. Isang bagay na pagbigay ng respeto sa ating Panginoon na dapat siya sambahin, pasalamatan, kasama ang pamilya. I-set aside muna natin yung ating mga trabaho, yung ating mga tungkulin sa ano paman, sa ilang oras na tayo ay magsama-sama.
Hindi lamang sa araw ng linggo, magkaroon po tayo ng tinatawag po nating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi nga daw dito ay ang pagiging marunong ay yung tinatawag po natin na kinakailangan natin pakinggan araw-araw ang kanyang mga salita. Sa ibang translations, ang love letter ng ating Panginoon. So yan po yun mga kapatid. Kaya dito po sa atin na bahaginan mga kapatid, hulog ng langit. Sa iyo din kapatid, alam ko po na ang pamilya ay isang regalo mula sa Panginoon. Ang pagiging isang anak ay isang pagpapala, isang regalo mula po sa Panginoon. A precious gift. Tayo po ay nagdaan po dyan sa pagiging anak. Tayo ay naging magulang. Ang sumunod pa siya, nagiging lolo at lola. Ang sumunod pa dyan, ano pang sunod sa lolo at lola? Grand-lolo, grand-lola. Ano pang sumunod po doon? Ay tayo na siyempre, alam nyo na po yun, tayo na ay siyempre matutulog na. Cycle po yan. Pero at the end of our lives, mga kapatid, sikapin natin niya yung gumawa sa atin, gumawa ng langit at lupa at ng lahat dito sa bagay sa mundong ito, ay mayroon tayong paghalang, pagsamba, at higit sa lahat, yung nasa puso po natin, dito po yun, nakatanim. Na kahit anuman ang mangyari, mga kapatid, hindi tayo basta-basta maagos ng alon, ng unos ng baha, kundi tayo nakakapit doon sa nagbigay po sa atin ng buhay. So, sabi rito, saang talata makikita ang patunay na si Jesucristo ay nandiyan noon pa bago pa man siya nagkatawang tao. Doon po sa binanggit po natin sa John 1:1. So dito po sa tanong, ayon sa Filipos 2:5-11, paano itinuturing ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos? Diba yung kanyang kababaang loob, yung pasakop doon sa Ama. Tayo rin mga kapatid, huwag nating pataasin yung ating tinatawag na pagkainip. Kasi nga, pag nainip po tayo sa ating inaantay, the more tayo na nag-i-expect mga kapatid, ay pag hindi na ibigay agad sa atin, medyo mahirapan po tayo. Pero salamat mga kapatid dahil tuloy-tuloy na po yung pagbibigay ng ayuda mula sa gobyerno. Yung ang iba nakatanggap na po ng 5,000, ang iba ay 6,000. At iyan po mga kapatid ay pansamantala lamang po yan. Ang pinakamaganda pong i-expect po natin, yung pangako ng Lord na hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Yun yung ating dapat panghawakan mga kapatid. Dahil kasino lang naman po yan yung 5,000 mga kapatid, yung 8,000, isang groceryhan lang yan mga kapatid. Pagkatapos yan, at the end of the day, or 2 araw, 1 linggo, ubos na. Pero sana, hindi mauubos yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya, marami pong salamat sa ating pong, sa banal na Espiritu, binibigyan po tayo ng supernatural love ng ating Panginoon. Kasi yun po yung ating recharging area. Sabi rito, anong kalagayan ang pinili niya nang siya ay nagkatawang tao? Anong kalagayan daw? Noong pinili niya nang siya ay nagkatawang tao, Sabi, naging alipin, naging taga-silbi, Yung po yun mga kapatid. Ano ang aral na matutunan natin sa buhay na ipinakita ni Jesus? Ayan po, pwede po kayo mag-comment dyan mga kapatid. Ano ang aral na matutunan natin sa buhay na ipinakita ni Jesus? At ilagay nyo po dyan, i-comment po ninyo, anong aral sa iyo kapatid? Yung buhay ni Jesus. Kasi pag na-review po natin, ano ba yung ginawa sa akin ni Jesus? Ano ba yung
pinakamagandang bagay ang ginawa sa atin ni Jesus. Kaya yan, pagka ano mo mga kapatid, mamaya bago tayo matulog, namnamin po natin ang pagmamahal ng Panginoon. Una na dyan, yung supernatural love ng ating Panginoon. Ngayon may tanong po dito mga kapatid. Sa atin po pagpapatuloy. Magbabahagi ng pagpapala ang bawat isa. Ayan. So kayo po, magbahagi din po kayo dyan mga kapatid kung ano yung hulog ng langit po sa inyo. Sa araw na ito, ano pong nangyari po sa inyo dyan na napakagandang ginawa ng Panginoon sa buhay nyo. Mag-ano na po kayo dyan. Mag-comment lang po kayo dyan. Halimbawa, kung ikaw ay papipiliin, ito po yung tanong. Kung ikaw ay papipiliin ka ng isang grupo ng hayop, ito na maaari mong samahan at maging katulad, ano ito? Halimbawa, kung ikaw pala, mga kapatid, isang grupo ng hayop, kung ikaw papipiliin, ano ito? Anong klaseng hayop ito? Ikaw mga kapatid, ano? Kailan ka nagkaroon ng interest na kilalanin o alamin man lang kung sino si Jesus? Tanong po rito. Ibahagi ito mga kapatid. So, kailan tayo nagka-interest na kilalanin ang Panginoon? So, kung nakilala na po natin ang Panginoon mga kapatid sa ating pong mga mananampalataya po ngayon, pwede po ba nating ibahagi ito sa mga hindi pa nananampalataya? Kagaya po doon sa aking mga videos mga kapatid, yung China, sana rin po ay aking pong dalangin po ay sila din ay maging tagasunod ng ating Panginoon, maging Kristiyano rin po sila. Hindi ako, habang ako nabubuhay, lagi ko po silang ipapanalangin. Hindi lamang pong bansang China area, marami pong area po dito sa ating pong mundo na hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. At yan po ang bago man lang po mga kapatid ay tayo ay pumanaw dito sa mundong ito na sana ay mabahaginan ng pagtanggap na ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. So ito po yung ating pong pagbabahagi ngayon sa gabing ito na sabi nga natin ay yung katanungan dito na ikaw kapatid, ano yung pinakamagandang ginawa sa iyo ng Panginoon? Ano yung parang sabi natin, hulog ka ng langit? Alam? Pakishare mo naman dyan mga kapatid dito sa ating live FB. Mag-comment po ka dyan. Ano po yung hulog ng langit sa buhay mo? Sa inyo din sa YouTube, mga viewers po natin, please. I-share nyo po kung ano po yung hulog ng langit po sa inyo at kung ano po ang nararapat po nating gawin bilang kung tayo po ay hulog ng langit din sa kapwa po natin dahil tayo ay ginawa ng ating Panginoon bilang sariling anak doon sa mga tumanggap sa Panginoon ay inari ng kanyang anak, hindi na po alipin. Wala na po doon sa tinatawag po nating kadiliman, kundi binigyan na ng espiritu, hindi ng pagkatakot, kundi kapangyarihan. Ano po? Na makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. So, dito po sa awiting ito mga kapatid, standby po kayo dyan. Pwede po kayo mag-share po dyan ng iyong ano po yung saloobin po ninyo. Pwede po kayo mag-comment po dyan sa ating pong talakayan para mabasa rin po nila kung ano po yung para sa iyo ang ginawa ng ating Panginoon. So, dahil po yan, ito po yung nagdi-describe sa ating Panginoon kung ano siya dito sa mundong ito mga kapatid. So, pakikinggan po natin mga kapatid. Ayan. Tapos after po nito, tayo po ay magpanalanginan.
watching, everyone. Sana ang salita ng Panginoon ay pagpapala po sa inyo. Ganon din po dyan sa inyong mga kapatid. Sa mansulok ng mundong ito, ito po, the supernatural love of Jesus. Ama, salamat po sa iyong dakilang himala. Ama, salamat din sa iyong anak na si Jesus. Ikaw Isusunod po natin yan, yung request po ni Nanay Linda, tunay na pag-ibig. God bless po sa inyo dyan. ang may likha nitong langit at ang lupa. Ikaw ang siyang Alpha at Omega. O Jesus, dakila ka. Thank you for watching. Prof. Sam, God bless po sa inyo dyan. Genesis Badagwas, bro, God bless po sa yan. Pastor Ding ng Bicol, and Vicente Ramelo, yung akin po si Kagawad sa Aruroy, God bless po sa iyo dyan. Manuel Carpio, Nati Servano, Nanay Linda, Michael